Ayan kabayan, ang gandang umaga mga kabayan. Hinahalipaw na dito. Are, yung katabi ng aking halamanan, hinahalimaw na. Malungkot talaga ang mga magsasaka kahit ginagapas na ang kanilang saka, malungkot pa rin sila mga kabayan. Sobrang mura kasi ang palay, 15 pesos tuyo na, pag sariwa ay 12-13, samantalang ang bigas 60, tumataas pa nga 60, 50 halos. Pangit na bigas. Ayan kabayan, manang nga nandadaga sila. Kita niyo ba yung kabayan? Ayan ang halimaw kabayan, napakainit kabayan. Ayan, ewan ko lang kung makaisandang kaban dito, makaisandang kaban man yan eh. Pinakamalaki na 10 kaban ng mga parte na nagsasaka, pambayad utang pa kabayan. Ayan, mga nandadaga sila, libre ulam nga naman pag nakahuli ng daga. Ayan ang mahirap kabayan, yung noon na ito'y ginagapas lang ng tao, matrabaho nga lang, pero mas gusto ko pa noon yung iniipon nila, ginagapas nila, ginigib ng treasure, kaysa ganito kabayan, halimaw. Tingnan mo, butil ng palay, nasasagasaan lang, kasi nung treasure pa to. Nakakapulot ako kabayan dito. Ito nakasayang na bayan, nababaon lang sa lupa. Noon winawalis ko kabayan niya, yung pinag-ipunan ng treasure kabayan. Ito, paano mo yan mawawalis? Tingnan, may mga palay pa, nakakalat yan kabayan, kaya wala nang namumulot ngayon. Hindi gaya noon, ginagapas ng tao at pinagbibig sa treasure. Marami kaming namumulot dito kabayan, nalilibre bigas kami kabayan. Kaya mas gusto ko pa noon kaysa ngayon. Ano kabayan? Okay ba yung kabayan? Yan ano, natatapon lang. Kabayan, ang butil ng palay dito kabayan, nasasayang. Dati pinupulot ko kabayan to, ngayon eh, mamulot ka man baka hindi ka man lang makasangkaban, kaya masasayang lang pag pinulot mo, mga ilang butil lang, hindi ka malilibre bigas. Ano kabayan, ano kaya ito, mga palay pa kabayan yan. Maraming nasasayang kabayan, kaya hindi na ako namumulot. Ayan, halinaw. Yan ang halinaw. Malungkot pa rin talaga, hindi gaya.
buti pang ibon, masasaya oh. Daming ibon. Paano nabubulabog yung mga tipaklong. Yan ang pagkain nila. Paano kabayan, sinil ko lang sa inyo kung paano buhay dito sa bukid. Mahirap talaga mabuhay sa bukid, lalo na pag ikaw nakikisaka lang. Halos ang matira sa iyo malilibre bigas ka na rin, kaya lang talagang kulang. Ang nagmumunini pa rin yung may-ari ng lupa, hindi yung magsasaka. Nasa magsasaka ang hirap, nasa mga negosyante ang sarap. Gaya ng treasure na yung kabayan, negosyante may-ari nun. Pag uwi nun, maraming, hindi lang 10 kaban ang uwi nun. Kabayan, dito na ako sa kubo ko. Napakahirap kasi napakainit. Sobrang init kabayan. Dito ako mamamahinga sa kubo. Alam mo kabayan, ang sitwasyon ng mga Pilipino ngayon, ang mahihirap, tuloy-tuloy na naghihirap. Kahit anong pagsisikap ang gawin mo, kung ikaw nakikisaka lang, walang pag-unlad. Halos ang parte mo sa pagsasaka, pambayad lang utang. Bago kasi dumating ang gapasan, nakakapangutang ka na. Dahil siyempre sa pagkain, pangunahin, konsumo, pagkain. Kung may mga anak kang nag-aaral, gastos, kailangan talaga mangutang. Kaya bago dumating ang gapasan, harvest season, halos ang kikitain mo naiutang mo na. Kaya pangkaraniwan pa rin talagang kumikita, mga negosyante pa rin talaga, lalo na mga inchik. Mga inchik na yun, halos kalat na rito sa Bulacan ang lupa nila. Lahat ng mga sakahan dito ay nabibili na ng mga inchik. Paulit-ulit kong sinasabi kabayan to, pero wala yatang nakakarinig ng mga nakaupo sa pwesto sa gobyerno. Hindi nila pinapansin ang daing ng isang mahirap na magsasaka. Kaya patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas, dahil kulang na tayo sa taniman ng palay. Ako nga, basurahan na nga ang tinataniman ko ng mga gulay, makaraos lang sa pang-araw-araw, dahil ako'y walang sariling saka, wala akong sariling lupa. Napakaluwang ng lupain dito kabayan, hindi tinataniman dahil nabili na ng inchik. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin nila rito. Baka patatayuan to ng airbase nila o kampo militar nila para tayo sakupin na. Napakadali na natin sakupin mga kabayan. Kapag ang puro Chinese na mga negosyante nagkakaisa at bilhin lahat ng lupain natin sa Pilipinas, pawala ng gobyerno ng China, hindi kaya? Ano sa palagay nyo kabayan? Yan lang naman ay aking haka-haka. Magugulat ka na lang siguro kung bigla na lang dumating ang panahon na yon. Sampu lang. Gabi. Nagbablog ako, bakit ka sumingit? Gabi daw. Wala nang gabi. Ha? Nandun, tapos sa bahay. Kati bebe. Ikaw talaga, pasingit-singit ka. Pasensya na kayo kabayan. Biglang may dumating.
at bumibili ng gabi. Ewan ko lang kung may makuha pa siya dun sa bahay. Ano na ba topic natin kabayan? Nawala na yung sa isip ko. Biglang may sumingit kasing kapitbahay. Makatuwiran ba mga kabayan ang mga nangyayari sa buhay natin? Sa mga kapwa natin magsasaka, dapat bang maghirap ang Pilipino sa Pilipinas? Napakaluwang naman ang lupain ng Pilipinas. Bakit hindi natin mataniman lahat? Ang problema, ito lamang, isa lang. Hindi na Pilipinas ang may-ari ng mga sakahan dito. Nabili na ng inchik yung kabayan. Karamihan dito kasi Chinese na may-ari ng bukid. Tinatayo ng mga bodega, kung ano-ano. Ano kaya ang problema sa gobyerno natin, kabayan? Ba't nila pinapayagan to, mga kaibigan? Dapat bawal at bawal talagang magkaroon ng lupain ng mga dayuhan dito sa atin. Bawal, hindi dapat ipagbili sa kanila. Pwede paupahan pero hindi pwedeng ipagbili. Bakit nangyayari to? Ano ang solusyon dito, mga kabayan? Paano na ang mga susunod na henerasyon? Magiging alipin na lang ba sila kung sila hindi makapag-aral? Katulad ko. Ano magiging kinabukasan nila kung wala na silang sariling lupa at ang lahat ng lupain dito ay mabili na ng mga tsekwa na yan? Okay kabayan, yun lang mga aking mga haka-haka. Kung meron sanang makapansin sa aking mga sinasalaysay na to, pwede pang baguhin ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Yun lamang kabayan, sana may makapansin at bigyan na solusyon ang problema ng ganitong bagay. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Panoorin naman nyo at nang mapakinggan nyo ang daing ng isang mahirap na magsasaka. Ang inyong pong lingkod,